Yan mga guys, alam ba ninyo na sa mga nakaraang kong bill ng kuryente na medyo nagtaas na. Tapos dumating ngayon ang bill ko ng kuryente, parang doble. Grabe guys, anong nangyari? Kasi ang binabayaran ko lang sa kuryente, minsan wala pa 3,000. So ngayon, naging 6,500 ang kuryente ko, hindi lang dumoble. Sumobra pa sa dumoble, mga guys. Alam mo ba, bakit nalalaman ko na yung mga senior natin ay kinakaltasan natin ng indo o nagbabayad ng mga bill ng kuryente natin? Grabe naman yun, katatanda na, hasta ka senior na nga, pagbabayarin pa nila ng kuryente natin lahat sa ating buong bansa, sa mga kumukonsumo sa kuryente. Di na nga nabibigyan ng pensyon ang mga senior, isasama pa diyan sa pagbabayad ng kuryente. Dapat hindi na nila ginagawa yun, kinakawawa nila yung mga matatanda. Kaya naman tumanda, saka naman nila isinama sa pagbabayad ng kuryente. Kinakaltasan na nga tayo ng malaking tax. Pati ba naman pagbabayad sa kuryente, iaasa pa nila sa mga matatanda. Dapat hindi na ganun. Dapat ang namumuno natin, sana naman gumanda na yung takbo ng ating bansa. Alam mo, nung mga nakaraan na mga panahon, ang baba naman ng kuryente, hindi naman tumataas, tapos bababa, ganun. Pero ngayon, sobra na yung pagtataas sa mga bilihin natin, nagtaas na lahat. Yan. Ano yun? Yung tambuo po. Yan. Mga guys. Ilan? 1, 2. Ayan na guys. Ako'y naglalahad ng sama ng loob ngayon kasi sobra ng init, saka naman nagtaasan yung ating mga kuryente. Paano na tayo ngayon kapag naputulan tayo ng kuryente? Dilat ang mga mata natin, maraming aatakihin kasi naputulan ng kuryente. Meron nga kami guys kanina dinaanan. Grabe guys, nakakaawa. Malaking tindahan at may kainan din siya. At doon kami napadaan at nagutom na kami. Isang suki namin sa aming pagtitinda. Sabi ko, bakit ang init naman? Wala man lang kayo electric pan dito, ang laki-laki ng kainan nyo. Sabi ko nga ganun. Hindi ba kayo naiinitan? Yung isang babae, grabe guys, tulong-tulo na yung pawis niya habang nag-aalaga ng anak niya. Tapos nakikihalo pa yung kanilang mga alagang hayop. Nanggugulo pa sa mga kumakain. Doon kami napakain kasi gutom na nga kami. Nagtanong ngayon ako, sabi ko, bakit po parang ang dilim ng tindahan nyo? Sabi ko nga ganun. Ang sagot ba naman ng babae, wala po kaming kuryente. Buong kami dito walang kuryente. Isang hilera doon sa isang kalsada walang kuryente. Sabi ko, bakit po wala kayong kuryente? Di ba kayo nag-apply ng kuryente? Sabi ko nga ganun. May mga tindahan sila doon, isang hilera. Sabi nila, naputulan po kami dito ng kuryente. Sabi ko, bakit po kayo naputulan? Kasi po, di na daw nila mabayaran dahil sa taas ng kuryente. Tapos, nagdubli na naman ngayon, nagtaas na naman daw ang kuryente. Lalo na hindi sila nakabayad. Sabi ko, pag ganun talaga ang sistema na baka ito ngayon, nagtaas ang kuryente, nagdubli-dubli ang taas ng kuryente ngayon. Baka sa susunod, tumaas na naman uli. Paano na ngayon tayo? Marami maninigas na tao. Marami aatakihin. Mga high blood dyan. Tapos itinaas ang kuryente. Hindi na makakabayad sa kuryente natin. Paano na ngayon ang mga mamamayan? Ha? Huwag naman ganun. Gusto na ninyong patayin lahat ang tao sa ating bansa Di ba? Ang dami na nga namamatay dahil sa init Di ba nagkakaroon ng atake? May sakit sa puso, mga high blood. Ako nga high blood, lagi tumataas ang high blood ko kasi sa sobrang init.
Hindi ba yung alam mga guys, hindi na ako natutulog sa aking taas. Nandiyan na ako sa baba, nagtataas, namamaluktot sa aking upuan. Dahil sa init sa taas, hindi ko na kaya. Kaya bumababa ako. At bago ako matulog guys, ako po ay nagbubuhos ng tubig, nagbubuhos. Parang sandali lang, mamaya-maya mainit na naman. Ganun po ang panahon natin ngayon. Parang iba na. Iba na yung atin mundo. Iba na rin yung patakaran ng atin bansa ng mga namuno. Iba na rin. Kaya ayan guys, welcome to my vlog. Ako po ngayon nag-vlog dahil isa din ako na naapektuhan sa kuryente. Maraming salamat. Bye-bye. Sana maayos na po itong problema ng ating bansa. Thank you so much. Ingat ang mga anak ko, mga high blood dyan. Minom ng maintenance. Thank you.